Hello, mga gwapo-gwapa. Nandito pa rin ako sa Roma 10. Basahin ko ang Israel at ang mabuting balita. Roma 10. Asan ba ang Roma 10. Mga kapatid, ang marubdob kong nais at dalangin sa Diyos ay maligtas sila. Mapatutunayan kung sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Subalit, mali ang kanilang batayan. Mali ang kanilang batayan. Kasi merong talagang gustong ang susundin nila yung sarili nilang kagustuhan, hindi yung kagustuhan ng Panginoon. Mali pala yun. Mali yun. Sapagkat hindi nila nakilala sa pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos at nagsikap silang magtayo ng sarili nilang pamamaraan sa halip na sundin. Sarili nilang pamamaraan sa halip na sundin ang pamamaraan ng Diyos. Si Kristo ang hangganan ng kautusan at sa gayon ay sinumang nananalig sa Kanya ay pawawalang sala. Ang sinumang nananalig sa Kanya ay pawawalang sala. Malinaw. O dito na ako sa Ang kaligtasan ay para sa lahat. Ganito ang isinulat ni Moses tungkol sa pagpapawalang sala ayon sa kautusan. Mabubuhay ang magtutupad sa kautusan, ngunit ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagpapawalang sala dahil sa pananalig. Huwag mong sabihin sa iyong sarili, sino ang aakyat sa langit? Alalalong bagay upang ibaba si Kristo. Alang namang ibaba si Kristo. Huwag mo ring sabihin sino ang mananaog sa kalaliman upang kunin si Kristo. Alalong bagay upang kunin si Kristo mula sa mga patay. Ngunit ito ang sinasabi niya, malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ibig sabihin, ang salitang ipinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi. Ginagamit ang labi para magpahayag ng katotohanan. Sana ba ako? Nawala yata ako. Nanaligtas. Sinabi ng kasutan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Grego. Walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego. Isa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ngunit, paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggang tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? At paano makapangangaral ang sinuman kung hindi siya sinusugo? Ayon sa nasusulat, o kay inam ng makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita, ngunit hindi lahat ay naniniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniniwala sa sinabi namin? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mangangaral tungkol kay Kristo. Ngunit ang tanong ko'y, hindi ba sila nakapakinig? Nakapakinig nga sila sapagkat abot sa lahat ng dako ang tinig nila at ang mga salita nila ay laganap sa sanlibutan. Ito pa ang
Ang isa kong tanong, hindi ba nakaunawa ang bansang Israel noon? Noon pa'y sinagot na ito ni Moises, pangingim-buluhin ko kayo sa mga taong di naman isang bansa. Pagagalitin ko kayo laban sa isang bansang hangal. Buong tapang namang sinabi ni Isaias, natagpuan ako ng mga hindi nagsisihanap sa akin. Ako'y nagpakita sa mga hindi nagtatanong kung nasaan ako. Datapwat, sinabi niya tungkol sa Israel sa buong maghapon, ako'y nanawagan na isang bayang matigas ang ulo at mapaghimagsik. Matigas ang ulo at mapaghimagsik. Ako'y nanawagan sa isang bayang matigas ang ulo at mapaghimagsik. Sa 21 yan ng Roma 10. Salamat po. God bless everyone. Amen. Amen. Thank you. Kapayapaan, habag at pananampalataya at siyempre sa atin ng Panginoong Diyos. Panginoong Hesus Kristo Jesus. Yan lang po. Amen.